in heaven. Tayo bilang kanyang mga anak ay pinapakinggan ng Diyos. Pakinig na pakinig ang Panginoon. Akala mo, simple lang na pag may sinabi kang salita ng Diyos. Kung ito i-declare mo sa iyong buhay, na salita ng Panginoon, sinabi ng Diyos, ito ay settled in heaven. Ang sabi nga po, sa Psalms 119:89, sabi po doon, ay forever, O Lord, your word is settled in heaven. In heaven, it is God's word that prevails. Ayan, yan po lamang yung makakapanaig. O salita mo, Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag, at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ayan. Today, our words will be heard in heaven. Ang ating pong pag-uusapan, ang ating mga sasambiting salita ng Diyos, ito po ay marinig ng Panginoon sa langit. At ito din po ay dahil ito'y kanyang mga salita, ito po is settled in heaven. Ito po yung matatag at di makikilos. Ano po? Na walang hanggang matatag at di makikilos na salita ng Panginoon. Hindi kukupas. Sabihin mo nga dyan, itype mo nga dyan, ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Kaya ang salita ng Diyos sa bibig ko, walang kupas. Ikaw ba? Alam mo, pag dineklara mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, idideklara yan, anumang aspects ng buhay mo, anumang circumstances, anumang situations, anumang challenges, kapatid, hindi kukupas ang iyong kalakasan. Hindi kukupas ang iyong kagandahan. Hindi kukupas ang iyong kabutihan. Sapagkat ang sabi doon, walang hanggang matatag, di matatarok, di kukupas ang salita ng Panginoon. Diba? Tingnan mo ang iyong buhay, hindi kumukupas. May nakapagsabi na ba sa'yo na, alam mo, mas bata ka ngayon. Alam mo, parang mas fresh look ka ngayon. No? Nakita ba? Bakit? Because your declaration of the Word of God. The Word of God is settled in heaven. The words we speak, ano po ang ating mga salita na ating binabanggit sa ating pananalangin, sa ating pananampalataya, maaaring sa ating warfare, sa ating mga ministry, sa ating pamilya, sa ating trabaho, kailangan the words we speak ay the Word of God. The declaration of the Word of God in our lives. Ito po yung talagang dinig na dinig ng Panginoon. Pag iyan sa kabila ng problema mo ay ang sinabi mo ay salita ng Diyos. Wow! Yun yung narinig ng Panginoon. At yun ang salitang hindi matitinag. Kaya po, ano ba ang sinasabi ng Panginoon about the power of our words? Ang kapangyarihan ng ating salita. Ang ating pong bibig na sinangkapan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano po? Ay meron po itong kapangyarihan ang ating mga sinasabi. Our words have power. Because God's word is powerful. Kailan daw po may power ang ating words? Sabi doon, our words have power. Because God's word is powerful and our words are powerful too. Di po ba? Sabi doon sa, pinanggit sa Hebrews 4 verse 12, na tinawag dito na ano ang salita ng Diyos? Alive. Active. Ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. Kaya ang bibig natin, ano po, na nagsasambit ng salita ng Panginoon, ito po ay may kapangyarihan. Sasambitin natin sa anumang sitwasyon ng ating buhay, sa anumang ating kinakaharap, sa anumang ating mga pinaplano. Ang sabi po dito, the Word of God is alive and active because it has the power to transform our mind, our emotions, and make us free. Ang kapatid, naranasan mo ba yan? Ako, naranasan ko yan. Lahat tayo na nakakilala sa Panginoon. At sa mga nariyan na nakikinig na nais pang maranasan ang Panginoon sa kanyang buhay, gusto kong sabihin sa iyo, our words, your words, our words have power. Because the Word of God is powerful. The Word of God is alive and active. Ito yung kapangyarihan na kaya mag-transform ng ating isip, ng ating emosyon, at kayang magpalaya
sa anumang dapat na tayo ay lumaya. Ayan, palakpakan mo ang Panginoon. Yan, our words have power. Ang ating salita ay may kapangyarihan. At tayo po bilang mga mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ito. God gave believers the power of the Holy Spirit to speak words of life rooted in God's word and God's truth. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng Espiritu upang tayo magsalita na nakaugat sa salita ng Diyos at sa katotohanan ng salita ng Diyos. Inuulit ko, ang powerful words na may kapangyarihan mula sa Panginoon, settled in heaven, is the words that we speak, rooted in God's word and in God's truth. Napakahalaga po na pag po ito'y nakaugat, ang ating mga binabanggit sa ating mga buhay, ang ating binabanggit sa ating pamilya, ang ating binabanggit sa ating mga anak, sa ating trabaho, sa ating mga paglilingkod, pag po ito ay rooted in the Word of God, ito po ay nakaugat sa salita ng Diyos at sa katotohanan ng salita ng Diyos, ito po ay may kapangyarihan. Kapangyarihang lumubig, kapangyarihang magpala, kapangyarihang magpalakas, kapangyarihang magpalaya. Tingnan mo kung saan mo ginagamit. Saan natin kailangan gamitin mga spoken words na to. Siyempre po dapat in all aspects ng ating buhay. In all aspects ng ating buhay, kailangan po ay laging ang ating binabanggit sa ating labi ay nakaugat sa salita ng Diyos at sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tingnan niyo po ang authority na ibinigay ng Diyos sa mga magulang. Mga mananampalatayang mga magulang, the authority that gives to parents. God gives us the power to bless our children. Tayo po, alam ko po, ako po ay may nagkaroon ng 3 anak, ngayon po ako may 4 na apo. Ay tayo po bilang parents, binigyan po tayo ng Diyos ng autoridad na tayo po ay yung gamitin natin ang ating kapangyarihang ito na salita ng Diyos to bless our children. Kung tayo po ay nananalangin at ating hinahangad at ating ninanais na ang buo nating sambahayan ay maglingkod sa Panginoon, declare the Word of God, proclaim the Word of God, speak the Word of God na sinabi sa Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. And that word is settled in heaven. Kung yon isinambit natin sa ating pamilya, sinambit natin sa ating mga anak, na ako at ang aking buong sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Ngayon, hindi pa naglilingkod. Pero lagi mong dinideklara, isang araw, yung salitang yan. Diba sabi doon, kung tayo ay mananalangin na may pananampalataya, ang natin na diringgin ng Diyos, ang ating dalangin, at mapapasa atin ito. Yan, declare the Word of God. Yung ating salita, yung salita natin kung paano natin binibigkas ng may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po ba? At yun ang salitang hindi matitinag, hindi kukupas, walang makakapagpagiba. Yung salita ko na diniklara ko para sa buo kong pamilya, na kaming lahat ay maglilingkod sa Panginoon, yun ay matatag. Yun ay mabisa. Yun ay di kukupas. Yun ay mangyayari. Because that word is already settled in heaven. Napakahalaga po na lagi nating dinideklara sa ating mga anak, sa ating mga apo. Ako po ay may patotoo at ako po ay merong tatay. Kwento muna. Ako po ang unang nakakilala sa Panginoon sa aming pamilya, tapos yung ate ko. Sumunod po yung tatay ko. At dahil po nakita ng aking ama na nabago ang buhay ko, ang kanyang anak na maldita, matigas ang ulo, ay nakita niya na nabago. Sabi niya, wala namang masamang makilala ko din ang Diyos na nakilala ng aking anak. At nakakilala sa Panginoon ng aking ama, at talagang siya naging matatag na mananampalataya, naging tapat sa Panginoon, naging tapat sa pastor, naging tapat sa simbahan, naging tapat sa fellowship, at umabot siya ng 99 years old na naglilingkod pa sa Panginoon. Ano niyo po yun?
At ang kanya pong bibig, ang akin pong ama ay ang bibig po lagi niya ay lagi siyang nagtitiklara ng mga prophetic words, mga word of God. Nagdideklara siya ng mga salitang hindi mula sa kanyang sarili. Mga salita na nag-ugat sa salita ng Diyos at sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Every time po siya mag-speak sa amin, sa kanyang mga apo, lagi pong prayer declaration, lagi pong prophetic declaration para sa kanyang pamilya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay inaangkin niya, ito hindi magbubula. Ito hindi mawawala ng kabuluhan. Ito ay mangyayari. Ganon siya naniwala. At habang siya ay tumatanda, umiidad, tumatanda, alam niyo po yun, na sinulat po niya ang Biblia sa loob ng how many years, ng kanyang cursive, written, talagang cursive. At pagkatapos po noon talagang patuloy pa rin na siya naglilingkod sa Panginoon. Patuloy pa rin na lagi niyang dinideklara ang salita ng Diyos at personally, dineklara niya sa kanyang sarili. Mga anak, ako ay kukunin ni Lord na ako ay matutulog lang. Dideklara ko na ako ay hindi makakasakit, hindi ako mamamatay sa sakit, hindi ako mamamatay sa anumang karamdaman. At last year nga po, this coming Saturday, we'll celebrate his first year death anniversary. At siya po ay talagang kumain pa ng araw na yon. Malinaw ang mata, malinaw ang tainga, lumalakad, walang sakit, walang maintenance. At lagi niyang sinasabi everyday, mga anak, makikita niyo na lang ay tulog na ako sa Panginoon. Nabamahinga na ako sa Panginoon. At pumasok sa silid ng alas 7 ng gabi, 7 in the evening, at 9 o'clock, pumasok yung ate ko para suotan siya ng medyas dahil malamig doon sa Alfonso. Subalit pagkakita niya ay siya tuwid na tuwid at nakapatong ang kanyang dalawang kamay. At siya ay nagpapahinga na sa Panginoon. Ganyan niya dineklara ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At every time na siya magse-celebrate ng kanyang birthday, nagkakatipon ang kanyang mga anak, ang kanyang mga manugang at mga apo. He always declare the word of God sa kanyang mga anak, sa anak ng kanyang mga anak at magiging mga anak pa. Napakahalaga ng ating pagdedeklara ng salita ng Diyos. Yun po ang salitang hindi kukupas. Yun po ang salitang hindi matitinag. Ang salita ng Diyos is already settled in heaven. Kaya ano ang salita na hindi kukupas? Ano ang salita na dapat nating binabanggit sa ating mga anak, sa ating pamilya? Sambitin natin sa kanila. Gamitin natin ang authority na ibinigay sa atin ng Diyos bilang mga magulang, bilang tayo naglilingkod sa Panginoon. The authority that God gave believers gives us the power to bless others. Wala pong ibang kapangyarihan na ibinigay sa atin ang Panginoon na ating kailangan sabihin sa ating kapwa malibang sila'y pagpalain natin. Sila man ay mabuti, sila man ay hindi mabuti, sila man ay umaaway sa atin, sila man ay hindi natutuwa sa atin, yun pa rin po ang sinasabi ng Panginoon. Bless others. Binilas po tayo ng Panginoon, gamitin po natin ang ating bibig to bless others. Sapagkat yun naman po talaga ang great commandments ng Panginoon na ang ating pagbigkas, ng ating mga deklarasyon, bilang mga mananampalataya to bless others. Ito po established in God's love. Kailangan po talaga ay with love, with God's love. Sapagkat anumang ating sinabi, anumang ating salita na walang kalakip na pag-ibig, wala itong kabuluhan. Kaya nga po, di ba, yung greatest commandment, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love others as yourself. Ang ating deklarasyon, ang ating mga salita, ito po yung mga salitang marinig ng Diyos. At tandaan po natin, meron din pong nakakarinig si Satanas. At alam din po niya ang salitang kakampi niya. Alam din po ni Satanas ang mga salita na yun ay mula sa kanya. Yun ipag-aari niya. Kaya dapat po ang ating laging salita ay mga salitang grounded and rooted in the Word of God and God's truth. Ayun po, magtatapos na ang ating taong 2023. Tayo po ba ay naghahanda na ng ating mga declaration, Word of God, na i-declare natin sa ating buhay sa pagpasok natin ng taong 2024? Ako po ay nananaginip na. Ako po ay nag-iipo na. At ako po ay nag-iimpok na ng mga salitang aking sasambitin
pagdating ng 2024 na iyon ay grounded in the Word of God, in the truth of God. Napakahalaga po. Our words declare the Word of God. Ang dinideclare po natin ay Word of God, not our words. Because the word that are settled in heaven, iyon ay salita ng Diyos. At dahil tayo ay mga binigyan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, binigyan ng Panginoon ng kanyang otoridad, na ang salita niya ang ating sasambitin sa anumang laban ng ating buhay, anumang meron sa ating buhay. Ano po ang sabi sa Isaiah na binabanggit? Sa Isaiah 55 verse 11. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Ito po ay salita ng Panginoon na lumabas sa kanyang bibig. Kaya ang salita din po na lalabas sa ating bibig, yun po ay salita ng Diyos. Grounded and rooted in the Word of God. Yun po yung may kapangyarihan. Yun po yung maririnig ng Panginoon. Ano po? Ang marinig ng Panginoon na settled in heaven ay ang mga salitang lumabas sa bibig ng Diyos na sabing lumalabas sa ating bibig. Tayo po ba minabasa sa Biblia na ang Diyos ay nagreklamo? Diba? Kita natin ang katangian ng ating Panginoon. Declare God's word in our circumstances. Kumusta ka na? Kumusta? Kumusta na ang iyong mga anak? Kapatid, kumusta na ikaw, ang iyong mga anak, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong ministry? Kumusta? Ikaw ba ay nakakaramdam na para bang ikaw ay nanghihina na? Declare God's word in your circumstances, kapatid. I-deklara mo sa anumang sitwasyon ng buhay mo. I-deklara mo sa anumang challenges ng buhay mo ay ang salita ng Diyos. Ano po? Salita ng Diyos. Because ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. God's proclaimed blessings to us. Ipinoklama po ng Diyos ang mga pagpapalang ito sa ating buhay in order for us to proclaim blessings to others. Nasa atin na po yung blessing na ipinoklama ng Diyos. Sabi nga ng iba, i-bless mo na ang sarili mo. Ibinilas na nga tayo ng Panginoon. Ngayon ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon, i-bless natin ang iba. Ano? Yung ating mga salita, wag puro sa atin lang. Mag-declare tayo. Una, siyempre, sa sarili mo. Sa sarili mo. Sino? Sa sarili mo, dinideclare mo ba you are a child of God? Dinideclare mo ba you are forgiven? Dinideclare mo ba you are loved by God? Ito ba, dinideklara mo? Alam niyo na po, hindi mo na po hilingin. Idideklara na lang po natin sa ating mga bibig. Ano po, na tayo anak ng Diyos, na tayo ay napatawad na tayo ay minamahal ng Panginoon. Ito po yung salita na lagi nating dapat na idinideklara sa ating buhay. Sino po ang magpapatotoo ng mga salitang ito? Sabi po sa Romans 8:16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo, kung ikaw man ay ipinanganak na ulila, kung ikaw man ay ipinanganak na wala kang namulatang magulang, abay, ang mahalaga ikianak ng Diyos. Amen! Ipinatotoo po ito ng Espiritu Santo. Sabi ng Roma 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Espiritu ng Diyos at Espiritu mo. Ano po? Na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano pag anak ka ng Diyos? Aba, siya kaya ang ating Ama. Diba? Pag tayo may mga magulang, sa kanila tayo unang lumalapit para humingi ng ating hihingin, sabihin ang ating mga problema at pangangailangan. Kumusta? Kumusta, kapatid? Tiwalang-tiwala ka ba na ikaw ay anak ng Diyos? Tiwalang-tiwala ka ba na kung ikaw ay magdideklara ng kanyang mga salita, naniniwala ka ba na narinig ka ng Panginoon? Yes! Anak tayo ng Diyos eh. Kailangan marinig ng ating Panginoon ang ating mga deklarasyon kung sino tayo at ano tayo sa Kanya. We are a child of God. We are forgiven.
We are loved by God. O grabe yun. Hallelujah. Amen. Tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo anak sa labas. Kung ating mga magulang hindi mayaman, mayaman ang Diyos. Kung ikaw ay naghahanap ng mga magulang mo hindi showy, hindi mapagmahal, mapagmahal ang Diyos. Ano paghahanapin natin? Amen. Ibinigay na ng Panginoon lahat sa atin. Nararamdaman mo ba na parang nagkukulang ang kabutihan ng Panginoon sa iyo? Anong deklarasyon ang sinasabi mo? Pag nararamdaman mong parang nag-iisa ka, parang nagkukulang, parang may kulang. Parang may kulang ang tao na unawain ka, abutin ka. Kapatid, ito ang deklarasyon na kailangan mo sabihin. Sabihin mo, I declare that the goodness and mercy of God are following me every day of my life. Amen? May magiging kulang pa ba sa iyo na ibinigay ang Panginoon? Kabutihan pag-ibig mo sa akin, O Diyos, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Ikaw, hanggang kailan na mananahan ka sa bahay ng iyong nanay, ng iyong tatay, ng iyong mga kapatid? Sabi nga, there is no circumstances in this world that is permanent. But the goodness and mercy of God are following you all the days of your life. Hindi kayang gawin ito sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga best friend, ng ating mga pastor. Subalit sabi ng kanyang mga salita sa Awit 23 verse 6, kabutihan pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang. Nagkukulang na ba ang pag-ibig ng iyong asawa? Nagkukulang na ba ang pag-ibig ng iyong mga magulang, ng iyong kaibigan, ng iyong mga kapatid sa pananampalataya? Anak, wag nating asahan yon. May kulang talaga yon. Mga kapatid, kulang lahat yon. Hindi talaga nila mapupunuan. Tayo din, hindi rin tayo makapagpupuno ng pagmamahal para sa iba. Pero, ang sabi ng kanyang mga salita na dapat nating ideklara, na salita ng Panginoon na kailangan lumabas sa ating bibig. Ang kabutihan pag-ibig ng Diyos ay hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Hanggang kailan ka mananahan sa magandang bahay na ipinagawa mo? Hanggang kailan mananahan sa mga magandang mga muebles na meron ka sa iyong bahay? Hanggang kailan? Yan ba ang deklarasyon mo? Ang deklarasyon natin ay ang walang hanggang tahanan na makakapiling natin ang Panginoon. Dito sa lupa ay ang sabi doon, habang tayo nabubuhay, ano daw ang gagawin ng Panginoon? Ang kanyang kabutihan, pag-ibig ay di makukulang. Kapatid, hindi makukulang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapastor, mga kaibigan, mga kamananampalataya, mga kaabangers, kulang ang pag-ibig ng sino man. Ng asawa, inuulit ko, ng mga anak, hinahanap mo ba ang pagmamahal na buo ng iyong mga anak? Walang asawa o merong asawa, hindi natin talaga yun maaasahan. Kaya ang kailangan na laging word ng ating bibig na marinig ng langit at settled in heaven ay ang salitang, ang Panginoon, ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magkukulang sa akin. Siya ang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Sabi doon, I declare the mercy of God are following me. I declare the love of God. Declare the love of God and the mercy of God are following us every day of our lives. Iniiwan tayo ng ating mga mahal sa buhay, kaya nila tayong iwan. Hindi natin sila kasama bawat sandali. Pero alam mo ba ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan bawat sandali. Sa talaga yung hindi nag-iiwan sa atin. Sa talaga yung hindi magkukulang sa atin. Perfect ang pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Perfect ang mercy and forgiveness na ibinigay sa atin ng Panginoon. Perfect ang ibinigay niyang buhay na sabi nga, ang buhay na ganap at kasiya-siya. Ay ang Diyos lamang ang nagbigay nito sa atin. Declare and proclaim.
in your mouth, in your heart, the word of God that are settled already in heaven. Amen po, butiha. May mga naranasan ba tayo ay nahihirapan sa isang sitwasyon? Sa ating buhay, akala natin parang natalo na tayo ng problema. Kapatid, kumusta? Para bang ang pakiramdam mo, natalo ka na ng iyong problema? Ang pakiramdam mo ba, parang puro problema na lang? At naglilingkod naman ako sa Panginoon, nagtatapat naman ako sa tithes. Bakit ganito pa ang aming nararanasan? Kapatid, wala na tayong dapat idideklara at iisipin pa tulad ng si Job at marami pang kasaysayan sa Biblia kung paano na dineklara. At katulad ng deklarasyon, sa Isaiah 54:27, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod, bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. I declare, no weapon formed against me or on my family will prosper. Walang magtatagumpay. Walang anumang sandata ang magtatagumpay laban sa aking pamilya, sa aking paglilingkod, sa aking nasasakupan. Ang sarap ideklara. Ito ang mga salita na marinig ng Panginoon sa langit. Ito ang mga salita na di kukupas, hindi matitinag, hindi maigigiba, hindi maigagapik ng anumang bagyo sa buhay. Kaya anuman ang ating mga nararanasan sa buhay, declare the word of God that already settled in heaven. Deklara natin with authority, with power. Amen po ba? Paano ka naniniwalang makapangyarihan ng salita ng Diyos na pag may sakit ka, pag nakakaranas ka ng mga sakit, parang nararamdaman mo, ikaw ay may sakit, ikaw ay nangihina, parang kahit nagpapagamot ka, parang ang pakiramdam mo, ito na ba, malapit na ba akong mamatay? Hanggang dito na lang ba ang oras ko? Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Alive and active. Makapangyarihan ang salita ng Diyos sa mga sakit at karamdaman, sa mga panghihina ng ating katawan. Bakit hindi mo i-declare? I declare, I am healed of the Lord. Pinagaling na ako ng Panginoon. I walk in divine health and wholeness. I have a sound mind, a strong spirit, and a healthy body. Ito po ay nasa unang Pedro 2:24 at sa ikalawang Timoteo 1:4. 1 Peter 2:24 and 2 Timothy 1:7. Declaration of the word of God that are already settled in heaven. I am healed of the Lord. Tayo may sakit. Si Pastora ba, hindi nakakaranas ng panghihina? Kakaranas. Ako nga naka-schedule na ako magpapa-executive check-up. Dahil nandito tayo sa lupa. Ang mundo, ang lupa, hindi na gano'n na ang ibinibigay sa ating kalakasan ng paligid at ng ating mga kinakain. But I always declare that I am healed of the Lord. Ako ay lumalakad sa makalangit na kalakasan. Ako ay lumalakad araw-araw na mayroong sound mind, may matalas akong kaisipan, meron akong strong na espiritu, at meron akong healthy body. Siyempre, gusto kong i-share sa inyo. Mag-share ako sa inyo. Siyempre. Siguro magtataka kayo. Kasi marami pong nagtataka sa akin na ang laki daw po ng aking, yung parang lumiit ako, yung parang pumayat ako. Pero alam niyo po ba, lagi ko pong dinideklara sa sarili ko, prevention is better than cure. Alam niyo po ba yun? Yung bang, mas gusto kong gawin mangyari sa buhay ko na nakakatikim ako ng mga ganitong pagkain, kahit sa another day o sa next month, kaysa doon sa salita ng doktor na lahat ng ito ay bawal mo ng kainin. Kaya ako po ay nagdeklara sa sarili ko na ako ay pinagaling ng Lord, ako ay pinalakas ng Lord, pero binigyan din ako ng Panginoon ng karunungan upang ako ay kumain ng tama, upang ako ay magpahinga ng tama. Amen? Upang ako ay gumawa ng tama. Because I'm already 64 years old. At gusto kong marating ang katulad ng edad ng aking ama.
na matanda na naglilingkod sa Panginoon, hindi matanda na nakahiga na may sakit. Kundi kahit matanda na, umabot ng 99, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Nagtatapat pa rin sa kanyang pastor, sa kanyang church, nagbibigay pa rin ng kanyang mga ikapu. At sabi ko, Lord, nakita ko din ng aking ama kung paano din siya lumalakad ng may katalinuhan. Mga kapatid, tayo ba'y lumalakad din ng meron tayong sound mind? Ako, natutuwa ako kay Pastor Dong kung paano siya kumain. Talagang meron siyang strong mind. Kaya naman kahit ganon ang kanyang kapansanan, kahit ganon siya, pero siya'y healthy, siya'y malakas. Lalo na pagkatabi ako, kakain kami, kaya binibigyan ko siya ng pagkain. Alam ko na kung gaano lamang ang pwede kong ibigay na pagkain kay Pastor Dong. Alam ko kung ano lamang ang pagkain na pwede niyang kainin. Mga kapatid, strong mind. Kailangan din po, meron din po tayong, we declare in our lives to have a strong mind from the Lord. Kailangan po, ingatan natin ang ating katawan. Sabi nga po, ang ating katawan ay hindi natin pag-ari. Ito ay binili sa malaking halaga. Kaya ingatan natin ang ating katawan. At ang una po na pag-iingat na ating gagawin sa ating katawan, una, syempre, sa pagkain, sa pamamahinga, sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi na ngayon po ay ating pinag-uusapan. The words we speak, ito po ay narinig ng Diyos sa langit. Kaya napakahalaga po na lagi nating ideklara sa ating buhay yung mga nag-uugat, mga salita natin na lumalabas sa ating bibig na nag-uugat sa salita ng Panginoon at sa katotohanan ng salita ng Diyos. At talagang naramdaman ko po yung kalusugan, kalakasan ng aking katawan. Hindi na ako katulad noon na madaling mapagod, na parang talagang I feel relaxed, I feel secure na talaga ako ay mayroong malusog na pangangatawan sapagkat alam ko kung paano ako kumakain, paano ako natutulog, paano ako nagtatrabaho, paano ako nag-iisip, paano ako dumadama. Lagi kong pinapakaingatan at kasamang idinideklara ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kumusta ang iyong buhay, kapatid? Are you declaring that you are fruitful? Yan. Alam niyo po, ang ating bibig na nagpapahayag kung ano tayo. Kung sinasabi natin na ako ay mabunga, hindi mabunganga, ayan, mabunga, hindi mabunganga. Ayan. Sapagkat ang mabunganga ay narinig ng Satanas. Salita niya yun eh. Kailangan ang lumabas sa ating bibig ay salita ng Diyos. At pag salita ng Diyos ang lumabas sa ating bibig, ito hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito yung salitang hindi ko bukas. Kaya pag sinabi mo, idineklara mo sa iyong sarili, you declare that I will be fruitful, I will multiply, and I will replenish, and I will subdue, and I will have dominion in this world. Sa bawat sandali ng aking buhay, ito po'y narinig sa langit. Genesis 1:28. Are you declaring that you are fruitful, that you will multiply, you will be fruitful, you will multiply. Nag-multiply po ba tayo? Kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw yata ay ilang taon na. Kung pa ay dinideklara mo ba? O baka hindi mo pa dinideklara kaya hindi ka namunga. Declare it. Salita ng Diyos na kanyang sinabi sa kanyang bibig ay ideklara natin sa ating buhay na I will be fruitful. I will multiply. I will have dominion in this world. Kaya po ako, natutuwa po ako sa Panginoon, isang testimony. Matagal na po namin, ako po since 17 years na po ako, magto-20 this coming December dito po sa Karasuchi. At after 3 years po, ay ako po ay naging chairman ng ministerial council dito po sa Indang. At nag-start na po ng araw na yon, ang dami namin mga deklarasyon na dinedeklara para sa barangay, para sa ating bayan, hanggang sa Pilipinas. Pero naroon po kami sa teritoryo ng Indang, kaya natural na ang Indang aming talagang teritoryo para kami magdeklara talaga ng mabubuting bagay para sa aming bayan. At salamat po from me, ipinasa ko sa isang pastor at ipinasa sa isang pantatlong pastor na naging head ng IMC Ministerial. Nakita po namin ang deklarasyong ito
na fruitful, kami po ay magmumultiply, kami magsasubdue, kami mayroong dominion. At isang araw, lumapit kami kay Mayor. At sabi namin, Mayor, kami po ay mayroong hihilingin po sa inyo na pwede po bang kami po ay maghayag ng salita ng Diyos dito sa ating munisipyo. At sumagot po ang aming mayor na, ay opo, kailan po kayo mag-uumpisa? Wala na po siyang, ay mag-uusap muna kami or pag-uusapan naman namin ito. Wala po. Talagang agad po siya nagsalita na kailan kami mag-uumpisa. At pinapunta po ako sa HR, pinapunta po kami sa HR at pinaschedule na po, na nag-start na po kami nung sumunod na linggo. Every Friday po, 1 p.m., kami po lahat ng buong departamento, health center, Believe It, at lahat ng sulok ng pamayanan ng amin pong indang, ay lahat po ito ay naaabot ng salita ng Diyos. At dito nga pong dumating ang oath-taking na sabi po nila, mass oath-taking para sa mga newly appointed na officials ng aming bayan, ay kami po ng mga IMC pastors ang binigyan ng kapahintulutan ng ating mahal na punong bayan na magdeklara ng salita ng Diyos, magdeklara ng panalangin para sa mga uupong ito ng mga newly elected barangay officials and councilors. At ito po ay dineklara ng bibig na tayo po ay binigyan ng Diyos ng authority upang tayo ay mag-subdue, mag-replenish, magkaroon tayo ng dominion dito sa mundo. Mula sa ating mga barangay, sa ating bayan, sa ating probinsya, sa bansang Pilipinas, ito po ang sinasabi sa atin. Sa Genesis 1:28, each day of our lives ay tayo po ay maging fruitful, tayo po ay mag-multiply. At atin pong sakupin ang ating mga nasasakupin. Sakupin natin ang dapat nating sakupin upang ating ipanalangin at alayan at ibigay ang salita ng Diyos. At dito po sa aming barangay, sa 20 years po na amin pong pananalangin, isang araw po ay may lumapit sa aking isang babae na isang professional, isang contractor. She is single, she is 40 years old na ba siya o more than. At siya po ay nagpakilala na siya isang mananampalataya. At dumating po na siya ay kumandidato bilang barangay captain. Kaya ngayon po sa amin pong barangay Karasuchi ay talagang yung pong dominion ng salita ng Panginoon na ideklara para sa aming barangay. Nakaupo po ngayon ang babaeng ito, isang lingkod na ito ng Diyos, na babae na ngayon po ay sumasamba, isang mananampalataya. At dumating din po ang pagkakataon na bago sila umupo, ay ipinatawag din po si Pastora Tess, kasama po ng aking mga kasamang leader. Kami po ay pumunta doon. At kami pa rin po ang kanilang pinayagang magpatong ng kamay, manalangin at magdeklara ng salita ng Diyos para sa kanilang pasimulang pamamahala sa aming barangay. Totoo po, our declaration, ang salita ng Diyos, nahahabol at hahabulin tayo araw-araw. Iingatan tayo ng Diyos araw-araw. Pagpapalain tayo ng Diyos araw-araw. Pagagalingin tayo ng Diyos araw-araw. Lahat ng mabuting bagay na kahanda sa atin araw-araw through the declaration of our mouth with authority and power according to the Word of God. Rooted and grounded by the Word of God and the truth of the Word of God. This word are settled in heaven. Ito po yung mga salita na sa ating proklamasyon at deklarasyon ay narinig sa langit. Narinig sa langit at ito ay isa sa katuparan ng Panginoon sa kanyang panahon. Hindi po babalik ng walang kabuluhan ang salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig na sinasabi niyang ilabas din ng ating. Ito ang lagi nating ipahayag sa ating mga buhay, lalo na po sa ating mga anak, mga magulang. Ilaban po natin ang ating mga anak through the declaration of the Word of God. Ilaban po natin. Kahit nga po nakikita na natin na sila naglilingkod sa Panginoon, sila nasa simbahan, pero mas mahaba po ang oras na meron sila sa labas. Hindi yung asawa. Mas mahaba ang oras nila na sila ay nasa labas. Mas mahaba ang oras ng ating mga anak na sila ay nasa labas.
At ganoon din tayo. At kung paano doble work ang kaaway upang akitin nila at ang kinilala na maging pag-aari nila ang mga tao. Tayo din po. Higit po ang kapangyarihan. Talunan na po 2,000 years ago ang gawa ng kaaway. Ang atin lamang pong gagawin ngayon, we will declare, we will proclaim, ipapahayag po, we will speak with our mouth, with power and authority, with faith. Ayan po, baka po makulang yun, yung pananampalataya. Sasabihin natin at idideklara natin ang salita ng Diyos sa anumang sitwasyon sa ating buhay ng may pananampalataya. Kung walang pananampalataya, wala. Talaga pong kailangan po natin sa panahon ito, ilaban po natin, dapat natin ilaban. Paano tayo lalaban? Ilaban natin sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos is alive and active. Kaya niyang i-transform. Kaya niyang palayain. Kaya niyang sugpuin ang lahat ng dapat na masugpo. Kaya sa huling panahon pong ito, kailangan po ang ating buhay pananalangin. At pag po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kayo mga kabataan, kayo mga young professionals, kayo mga bata, at kahit tayo mga matatanda. Kumusta po pag tayo ay sumisimba paglinggo at tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Tayo po ba sa ating notebook? Nakasulat po ba doon sa baba ng may application? Na bago ka uuwi, alam mo kung anong i-apply mo doon sa salita ng Diyos na iyong narinig. Without an application, wala po ang mga salita na ating narinig tuwing linggo. Wala ang mga salitang ating narinig sa mga pag-aaral. Kung wala po lagi tayong nakasulat doon, may application. I-apply ko sa buhay ko, sa aking natutunan, sa aking narinig. Wala po, ikaw isang sulat lang. O pinicturan. O inilagay sa tablet. Inilagay sa cellphone. Kumusta po? Kumusta po ito? Mahalaga po yung application. Because wisdom, knowledge is, the word of God. But wisdom is, how to apply the word of God. Ang pangunawa, marami kang naunawaan. Puno ang isip mo, mga naunawaan mo ng salita ng Diyos. Araw-araw nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Pero mahalaga po yung wisdom. Yun po yung pinakamahalaga. Yung ating isinabubuhay. Ini-apply natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Ipinapahayag natin ang may pananampalataya, inilalabas ng ating bibig. Pag wala kang pera, anong inilalabas ng iyong bibig? Hello? Pag ikaw ay nagtampo, sumama ang iyong loob. Kumusta ang ini-entertain ng iyong isip? Hello? Binabantayan din niya ng kaaway. Pero sabi nga, your word, ang salita mo ay narinig sa langit. Kaya dapat ang ating bibig ay laging nagsasalita ng salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig. At iyon ay makapangyarihan. Iyon ay mabisa. Iyon ay hindi kukupas. Iyon ay matatag. Iyon ay matibay. Lahat ng buong aspeto ng ating buhay. All aspects of our lives. We, as Christians, o kung ikaw man ay hindi pa mananampalataya. At maaari namang lahat ay believers of Christ. Napakahalaga po na alam natin, alam na alam ko, tiwalang-tiwala ako, ng aking salitang babanggitin ito ay narinig sa langit. At dahil narinig sa langit, ito ay bibigyan ng tugon ng Panginoon. Dahil sabi nga, tayo, all the days of our lives, tayo po ay, ang sabi doon, sa bawat sandali ng ating buhay, He is God, sabi the goodness and mercy of God are following us every day of our lives. The goodness, mercy, favor, blessings are following us every day of our lives through declaration from our mouth, the word that are rooted and grounded by the word of God and the truth of God. Katotohanan.
Ano ba ang katotohanan? E di ang katotohanan itama. Kaya pag ikaw ay minakaaway, pag may umaway sa iyo, ano ba ang katotohanan? Yan ang katotohanan, sabi doon, mahalin mo ang mga umaaway sa iyo. Yun ang katotohanan. Kaya kailangan, yun ang deklarasyon ng ating bibig, yun ang deklarasyon ng ating puso. Yun ang katotohanan. Ang salita na diringgin ng Diyos sa langit ay ang salitang mula sa kanyang katotohanan. Amen po ba? Sabi, do not fear, wag kang matakot. Ano ang katotohanan pag may biglang nangyari, hindi magandang pangyayari? Ano po? Ano ang katotohanan? Pag po nakikita mo na parang wala ng kapayapaan, parang meron ka ng parang nawawala ng ang katapatan sa nawawala na ang kapayapaan sa inyong tahanan. Para bang nawawala na ang kapayapaan sa iyong simbahan. Para bang meron something na parang may gumugulo. Ano ang iyong salita na ilalabas sa iyong bibig? Ano ang deklarasyon mo? Sabi nga, I declare I have peace in my life and I am a peacemaker. Therefore, I am blessed. Sabi nga doon, binibigyan mo ng lubos. Binibigyan mo ako ng lubos kapayapaan. Kaya naman ako'y gumagawa ng paraan para sa kapapayapa. Ayan. Sabi iyon sa Isaiah 26:3. Binibigyan mo ako ng lubos na kapayapaan. At ang nasabi naman ng Mateo 5 verse 9, ako ay gumagawa ng paraan para sa ikapapayapa. Are you a troublemaker or a peacemaker? Narinig ni Satanas, troublemaker. Salita niya yon. Narinig niya yon. Ang peacemaker, salita ng Diyos, narinig yun ng Diyos. At lalo tayong pagpapalain at lalo tayong bibigyan ng lubos na kapayapaan. Kaya pag nagkakaroon na ng kabuluhan, parang there's something na parang hindi nagkakaunawaan. Ang sabi nga, tayo binigyan na ng Diyos ng lubos na kapayapaan. At ako pa rin ay gagawa ng paraan sa ikadadaan at ikagagawa ng, ikapapayapa ng sino man. Ikapapayapa ng sitwasyon. Ikapapayapa ng tahanan. Kaya papayapa ng simbahan. Kapapayapa ng iyong kumpanya. Ikapapayapa ng iyong paaralan. Daming aspeto sa ating buhay. Daming mga pagkakataon. Ayaw ni Satanas na merong kapayapaan. Ang gusto niya ay kaguluhan sa iyong isip, kaguluhan sa iyong pakikipagrelasyon, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong tahanan, sa iyong kapatid sa simbahan, sa iyong pastor, sa iyong katrabaho. Sino bang may promotor niyang kaguluhan? Ang kawa yan, ang diablo yan. Kailangan lagi nating isipin, lagi nating sasabihin sa ating puso, binigyan na ako ng Diyos na lubos na kapayapaan. Isaiah 26:3. Binigyan na ako ng lubos na kapayapaan. Kaya anong gagawin ko ngayon? Ako'y gagawa ng paraan para sa ikapapayapa. Mateo 5 verse 9. Kapatid, kumusta? Ikaw ba'y nagiging daan ng kapayapaan ng iyong sambahayan? Ng iyong trabaho, kumpanya, o saan ka man? Ng iyong eskwelahan? Lalong-lalo na ng iyong church. Lalong-lalo na ang simbahang iyong kinabibilangan. Kahit pa ang nakikita natin ay mayroong kaguluhan. Hindi. Pinagpala na tayo ng Diyos ng kapayapaan. Pinagpala na tayo ng Diyos ng lubos na kaya. Satanas, lumayas ka. Ikaw na promotor ng kaguluhan. Hindi ka makakapanahan sa pamilyang ito. Hindi ka makakapanahan sa simbahang ito. Dahil ibinuhos na ng Diyos sa amin ang kapayapaan. At gagawa lagi kami ng paraan para sa kapapayapaan. Sa ating bansa, nakikita natin nagkakagulo. Ano ang ating gagawin? Sabi nga doon ay, nais mo ng papayapang bansa, ipanalangin mo ang mga namumuno. Yun ang paraan sa ikadadaan ng kapapayapang. Yun ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya. Pag nakikita natin nagkakagulo na ang ating bansa, may mga pagkakagulo na, wala tayong ibang dapat gawin. Tayo na binigyan na ng lubos na kapayapaan ay magbigay ng kapayapaan. Maging daan sa kagagawa ng kapapayapaan. Through prayer. Through declaration of the Word of God. Napakahalaga po ng ating deklarasyon. Pag dinideklara mo sa iyong sarili, maganda ako today. Ay, ang ganda ko naman today.
Pero pag nila mo, ang pangit ko talaga ngayon. Pangit ko talaga. Wala na, tuwan-tuwa si Satanas. Lahat ng maganda sa Diyos, lahat ng pangit kay Satanas. Lahat ng madilim kay Satanas, lahat ng maliwanag sa Diyos. O ano? Ano ang pag-uusapan natin? Bakit ka magdideklara sa iyong bibig ng mga pangit na bagay sa iyong sarili? Dideklara mo bang talunan ka? Dideklara mo bang matanda ka na? Hindi ang problema, matanda ka na. Ang problema ay yung isip. Kung isip matanda ka. Kung may edad ka lang, okay lang. Pero pag ang isip mo ay talagang sobrang tumatanda yan, diyan ka na. Pero sabi nga doon, ang pangako ng kanyang mga salita, pwede tayong kahit matanda na, ay mapanatili pa rin tayo sa riwa. Wow, hallelujah. 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 Amen? Ang narinig na salita mula sa langit ay ang deklarasyon natin ng salita ng Diyos. Na ito ay matibay, mabisa, walang kupas, di matitinag, di masisira, di babalik na walang kabuluhan. Amen po ba? Hindi babalik na walang kabuluhan ang kanyang mga salita. Amen? Ito ang mga deklarasyon na dapat nating i-declare sa ating buhay. At ikaw, alam ko, abalang-abala tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, nasa mga simbahan tayo na tayo may mga panawagan na inilagay tayo ng Panginoon. Minsan nanghihina ka na, minsan hindi ka natutuwa. Ano ang deklarasyon na kailangan nating sabihin na upang marinig ng langit, upang marinig ng Diyos? Sabihin mo, I declare I am equipped for every good work that God has planned for me. I am called and anointed by God to serve Him. I will fulfill my destiny. 2 Timothy 3:17. I declare na ako ay lingkod ng Diyos at ako ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ideklara mo yan. Ideklara natin ito. Kahit may trabaho ka, kahit abala ka, kahit may mga iniintindi ka, ideklara mo na ako'y lingkod ng Diyos, na maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. I am called and anointed by God to serve Him. To serve Him wholeheartedly. Ideklara mo yan. Ideklara mo na ikaw ay karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Ideklara mo na ikaw ay laging handang maglingkod sa Panginoon. Sa lahat ng mabubuting gawain, dahil lahat ng masamang gawain kay Satanas, lahat ng mabubuting gawain sa Diyos ay napakalaga. Ang lalabas sa ating bibig ng mga declaration, grounded and rooted by the Word of God and the truth of God. Kapatid, kumusta ka? Napalakas ka ba ng salita ng Panginoon? Nakahanda ka na ba? At dinideklara mo ba sa iyong sarili, Panginoon, simula po sa araw na ito, ang aking mga salita ay marinig mo na sa langit. Ito ang mga salita na lumabas sa iyong bibig, nasasabihin ng aking bibig. Inuulit ko, ang mga salita na marinig ng Diyos sa langit, sisettle niya doon, i-establish niya doon, magiging mabunga ito, at mangyayari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit through the spoken word na inilabas sa bibig ng Diyos. At iyan din ang spoken word na sinisikap mo, na lagi mong salita ng iyong bibig. Ito ang salita. The Word of God, sabi nga doon ng kanyang mga salita, ano po, sa Psalms 118:89, in heaven, it is God's word that prevails. In heaven, it is God's word that prevails. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas. Kaya walang hanggan, matatag, di makikilos sa rurok ng kalagitnaan. Kaya, kapatid, mga kamanggagawa, kaibigan, kung maaaring mga anak ko na nakikinig ngayon mula sa simbahan ng The Hub of Christ Kingdom, our words ay narinig sa langit. At iyon ay bibigyan ng Diyos ng katuparan, sangkap na ganti, bunga at tugon. Ito yung mga salita na sinalita ng Diyos mula sa kanyang bibig na siya natin ipapahayag sa ating mga labi, sa ating mga buhay, sa ating mga kapwa,
lalong-lalo na sa ating henerasyong pamilya. Kumusta po? I-declare mo, me and my house, we will serve the Lord. What kind of service? Ang sabi doon, what kind ng paglilingkod? Isang paglilingkod, ang aking itatalaga sa Panginoon, ako ay maglilingkod sa Diyos, magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Declare, proclaim. Hindi, lahat po tayo ay may mga kabalahan, may mga kapaguran. Pero alam niyo po ba, habang dinideklara mo, habang ipinapahayag mo sa iyong mga labi ang salita ng Diyos, ikaw ay lumalakas. Ikaw ay tumatatag. Ikaw ay tumitibay. At ito ay nagdadala ng pagpapala. Ito ay nagdadala ng tugon sa marami nating panalangin. Ito ay nagdadala ng bukas na langit upang ang pabor ng Diyos at ang pabor ng tao ay igawan sa atin. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. At maaring ako po ay maghahatid ng mga panalangin na ipapahayag ng Banal na Espiritu. At tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na naranasan namin na kami maging anak mo. Naranasan namin na pinatawad mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Naranasan namin na kami talagang iyong inibig, minahal. At kailanman ay hindi iiwan. Kailanman ay hindi pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon o God, Lord, ang ikaw ay nanahan sa aming mga buhay. At ang Banal na Espiritu ay nanahan sa amin. Ay nandoon lagi ang salita mo. Ang bawat salita mo na iyong pinapahayag ng iyong mga labi na aming narinig ay sa po naming ipapahayag sa anumang circumstances, challenges, o anuman sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na wala na pong iba na salita na pinagpala mo na sa langit. Maliban sa iyong salitang lumabas sa iyong bibig. At ngayon ay natutunan namin na ito din ay aming ideklara at ipahayag ng aming labi. At ito ang salitang nadinig mo sa langit. Settled in heaven, established in heaven. Lord, salamat po. Maaaring ang mga nakinig sa iyo ngayong hapon ay dumaranas ng iba't ibang mga challenges sa buhay. Panginoon, kilala mo sila, batid mo sila. Abutin mo sila, Panginoon, according to your word, Panginoon. Nanawa, hindi lamang po namin narinig, kundi ito'y merong application na gagawin kami sa mga salita mong ito na narinig namin. And doon ay makikita namin ang walang kupas mong salita. Ito'y tutugon, magta-transform, magpapalaya, magpapala sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, your word is already settled in heaven. Naalala din po namin, Panginoon, ang aming mahal na Pastor Dong at Pastor May, na sila po ay sa iba't ibang mga dako ay dumadako upang ipamalita at ipahayag ng malaya ang iyong mga mabubuting salita, ang iyong mga mabubuting bagay. Mabubuting bagay na sila'y karapat-dapat at handang-handa na ipahayag ang mabuting bagay hindi lamang sa amin na kanyang pamilyang dahab, kundi kahit sa iba't ibang mga simbahan, kahit sa iba't ibang mga lugar, kahit sa iba't ibang mga bansa. Higit na pagpalain mo po ang aming mahal na Pastor Dong, aming senior pastor, mahal na Pastor Dong at Pastor May, together po ng kanilang mga pamilya, Panginoon, O God. At gayon po ay kung ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, salamat po sa matagumpay nila, na pagpapala mo igagawid sa kanila sapagkat sila'y naging handa sa mabubuting gawain na inilalagay mo sa kanilang mga puso. Pagpalain mo pong patuloy ang daily life sharing, Panginoon, nawa po ay manatili na magpatuloy at umabot pa ng marami pang mga tao, marami pang mga bansa. Panginoon, ang iyong purpose-driven, Panginoon, na programang ito, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Driven by your purpose, O God. At patuloy na ito ay magiging mabunga. Masasakop nga po nito ang marami pang mga bansa. Ang marami pang mga tao na nagugulubihanan. Ang marami mga tao na para bang wala ng pag-asa. Kahit ito'y mga pastor, ito'y mga leader, ito'y mga mananampalataya, o maaaring nagsisimula pa lamang na nagnanais na makakilala sa iyo. Makakaranas po sila ng kakaibang buhay, Panginoon. Kakaibang kaganapan ng kanilang mga buhay.
Inaalala din po namin, Panginoon, ay pinapanalangin ang aming pong gawain sa Baguio sa January 5 and 6, Panginoon, ang buong team. Lord, salamat po ang mga itatayo mong tagapaglingkod, tagapagturo, at ang lahat ng mga participants. Lord, thank you for all your provisions. Thank you din sa lahat ng mga tirahan, Panginoon, O God, Lord, na pagdadalan mo sa iyong mga anak, pinagpala mo na din po, Panginoon, O God. Salamat po sa mga churches, mga pastors, mga leaders, mga individual believers na patuloy na nagpapala sa daily life sharing, nagpapatuloy na makinig, pagpalain mo pa ang bawat isa. Alam ko po sa iyong mensahe ngayong hapon, may iba't iba kaming kalalagayan sa buhay. At salamat po. Tinugon mo po kami sa anumang aming mga challenges na ito at ikaw po'y nagpala na sa amin ng blessings na aming tatamuhin anuman ang aming nararanasan. Salamat po sa mga staff, daily life sharing, ito man ay nakikita o ito man ay nakatago na ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin sa mabuting gawain, pinagpala mo na din po ang bawat isa. Maraming salamat po, mapagpalang hapon po sa ating lahat, purihin ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po. Love you po.